naging successful siya, napatawan niya si Senadora Grace po. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Napakawalang hiya ng tao na yun, Mr. Chair. Magandang araw sa atin lahat mga kabayan. Naku po, mukhang nasirmonan ang Bangko Sentral ng Pilipinas dito po sa pagdinig ng illegal gambling mga kababayan po natin. Dahil ang kanilang sinasabi na pinapatanggal na nila yung mga nakalink na online sugal sa GCash, abay hindi pa pala nangyari. Dahil bago pa po sila magsalita, bago mag-interpolate at magtanong po itong si Senator Alan Peter Cayetano, abay tiningnan niya po muna. Napaka-wise moves nga. Para kung magtanggi man o magmamayabang itong taga-Bangko Sentral, sabihin nila, oh, inutos na namin, pinatanggal na namin, meron po siyang patunay. Dahil ang totoo, ay hindi pa pala nila pinatanggal, kundi, mga kababayan, no, ay ngayon pa lang, ngayong araw, kung saan ginawa po ang investigation dito po sa online sugal, tsaka pa lang nila pinapatanggal itong mga nakalink na sugal sa GCash, mga kabayan po natin. Ang tindi kasi ng GCash ngayon, ang dami na po ang nakalink na mga online sugal. Yan po yung ating pag-uusapan at palike muna ng video ito. Maraming salamat po mga kababayan. Okay, simulan natin. Senator Marcoleta, may order na kayo na tanggalin yung links? Yes, Your Honor. So, hindi sumusunod sa inyo? Do you have GCash? Yes, Your Honor. I-open nyo yung GCash ko ngayon. Nandiyan pa huli yung link. We give Nako, bingo. Diba? So, akala nila kasi makakalusot sila, mga kababayan natin. them 48 hours, So, Your Honor, to take down the link. I mean, 48 hours daw. When did you order, Deputy Governor? Today, Your Honor. So, can you please, I know, sir, sa banking, very conservative, you have a very good reputation. Pero please speak very clearly to us. Diba? What you did on July 25, nag-circulate kayo ng proposal sa mga e-wallet at hinintay nyo pa yung kanilang reply. Tapos today lang kayo nag-order. Kasi may hearing today. Your Honor, if I may. Hindi, kasi ang sagot nyo kay Senator Marcoleta, kulang na lang pumalakpak ako eh. Papalakpak kasi dapat talaga ako kasi at least umaksyon kayo kaagad. Kasi yung governor nyo, ang ganda ng statement, dapat daw mahigpit. Pero wala namang aksyon. Yun lang. No, dapat mahigpit. Pero patulog-tulog sa kangkungan. Hindi ka makalusot dito kay Senator Cayetano. You know, I will go to, I will stop there, Deputy Governor. But be very clear here kasi hindi lokohan tong hearing na to eh. Diba? Sana sinabi nyo kanina, sir, it took us time and everything, but we're giving them 48 hours. Eh sinabi nyo, hindi, you ordered them na eh. Pag binuksan mo ngayon, meron eh. No. Hindi po ba? Seryoso, pinag-uusapan natin eh. Lokohan ba to? So please, sir, di ba, ano lang, konting pagiging forthright naman at konting ano tayo pag nag-uusap dito, di ba? Ang PAGCOR mahirapan sumagot kasi trabaho nila magnegosyo ng ano eh, ng gaming. That's why, di ba, we'll allow them to ano. But you get my point, sir. Okay, so 48 hours makakaasa kami na tanggal na lahat. Yes, Your Honor. Why do they need 48 hours? Isn't that instant naman? DICT, pag sinabi ko today, tanggalin nyo yan, hindi kaya ng technical ng mga e-wallets yun? So ano, balato muna, 2 more days? With the permission of our Secretary, Mr. Chair. Yes or no lang, sir? Yes, it can be done right away, Mr. Chair. So sir, why do we give Huwag ka na magpaliwanag kasi. Yes or no na lang. them 48 hours pa? Kung sure naman kayo. So kung may mamatay ng 48 hours kasi nalulundon, okay lang sa akin o sayang kita? Your Honor, Hindi ko naintindihan eh. Kasi binigyan nyo since, it's August 14 eh. Binigyan nyo since July 5. You know, if you call them into the room, you are the central bank eh. So, I'm sorry, Mr. Chairman, I'm just talking in terms of from the Committee on Banks, di ba? I was briefed. Conservative, these are gentlemen, etc. But if you called everyone into the room on July 5 and everyone pumayag, the next day, July 26, wala. You come here in the day of the hearing, you know all of the cameras are here, representing the central bank, telling Senator Marcoleta, wala nang links. Then nung tinignan ko meron, then we're giving them 48 hours na hindi naman nila kailangan ng 48 hours. Bakit po? Bakit tayo ganun? Your Honor, we gave them sufficient time for all of them to Sir, the ICT just said now, they can do it instantly. Wala kayong technical people sa central bank?
Kayo nagre-regulate ng e-wallets eh. Or sayang yung kita nung 2 days. Your Honor, it's Siyempre, ganun talaga yan. Sayang ang kita. Yung mga yan, may mga kickback yung mga yan. Niwala tayo dyan. because of that reason, to give them time to take them down, lahat sila, and also to give adequate or prompt information to the public. So for Sir, number 1, July 25 pa yung memo nyo. At pumayag sila. So alam na nila. So naghahanda na sila. Number 2, the public, sila nga ang biktima eh. Sila ang biktima. Why do they need to notice na kung gusto nilang sugal, they can do it otherwise, but they do not go to the link. Anyway, I'm taking up too much time, but sir, please. Yan nga po mga kababayan po natin, kasi ito kasi is panluloko naman yan, no? Na sabihin mo na tinanggal na tapos may matalino pala na senador binuksan niya, nakita niya na nakalink pa rin itong mga online sugal sa GCash. Okay, so punta naman tayo dito mga kababayan po natin kay Senator Marcolita. Kasi napikon po nga si Senator Marcolita dito po sa pabero nitong baklang kabayo na ito. Kasi ginamit niya kasi na kakatawanan din itong si Senator Marcolita, no, dito po kay Grace po mga kababayan po natin. Ito panood ko lang sa inyo ha. Okay, sana marinig nyo kasi hindi ko na ilalagay sa screen po natin. Ito po. Wow, Senator Grace, tawang-tawa. Wow, sige nga, titigin mo si Marcoleta, tingnan mo kung matatawa ka. Yan po mga kababayan natin. Kasi siyempre no, tawang-tawa sila doon sa jet ski joke at kung ano-ano pa yung mga panlalait nitong kabayong bakla na ito, kung sino-sino pa yung mga pinaglalait niya na ginawa niyang kakatawanan ba, no? Kasi actually, pwede ka naman gumawa ng mga kakatawanan eh. Marami naman po yung mga gumagawa ng na nakakatawa, yung mga nagpapatawa, marami naman, may mga show, pero hindi naman sila nang lalait, no? Ng mga tao. Particularly po isang senador ang gusto mong laitin. Nilait po na nga si President Duterte, ngayon Senador Marcolita naman. Hindi ka ligtas. Lalong-lalo na, ikaw pala ay walang kasing kapal ng pagmumukhang baklang kabayo ka, nag-i-endorso ka pa ng sugal na napakarami po yung mga nasisirang buhay. Ang galing mo pa mag-advise ng mga magagandang advice, no? Yung doon sa yung mga show. Tapos ikaw yung nag-i-endorso ng sugal. Anyway, bago natin puntahan si Marcolita, meron din akong video niyan mga kababayan po natin. Kung saan sinasabi ni Vice Ganda na yung sugal daw ay nakakasira ng buhay. Dalawa daw yung nakasira ng buhay. Sugal at yung pagdodroga at yung pagsusugal. Parang nabura ko na ata. Ay, thank you. Ito, mga kababayan natin. I-play ko muna ha para sa ating dagdag information. Mga high spenders kasi ganyan sa comedy ba? Tapos kasama sila after ng gig. O talagang kahit tayo. Tapos minsan isasama sila sa casino. Bibigyan sila ng paglaro hanggang sa naaliw. Sila na mismo pupunta. Nung nalaman ko, ginano ko talaga yung mga bakla. Oo. Parang intervention pa tawag. Oo. Kailangan may takot kasi sa akin yung mga bakla. So, sana all may takot, mga bakla. I will make sure na mapasok ko talaga. Kasi dalawa sa pinakamalaking dahilan sa pagkapangit ng buhay, sugal at droga. Diba? Dalawa daw pong dahilan mga kababayan po natin sa pagkapangit ng buhay ay droga at sugal. So yung galit kay President Duterte, di ba? Nagsusugal at nagdodroga. G Plus, Arena Plus, Bingo Plus. Ito po yata yung nag-sponsor nung isang concert. Ngayon lang, pati po ako ay kanyang idinawit. Nako. Nagpapatawa po siya. Nakita niya yung dating Senador Grace po na nagtatawa. Natawa po at siguro naging successful siya. Napatawa niya si Senador Grace po. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Napakawalang hiya nung tao na yun. Talaga, sinabi mo pa, Senator Marcolita, talagang napakawalang hiyang baklang kabayo na yan. Mr. Chair, ako po ay... So, yan po mga kababayan po natin. Siyempre, tinalakay po ni Senator Marcolita yung itong online sugal na ito.
na parang sa kanya, kung talagang seryoso po ang lahat, no? Particularly po yung mga nandyan sa hearing na yan, na ipaban itong online sugal na ito, dapat ay pagpapatuloy nila ito. Dahil marami nga po yung buhay na nasisira ayon kay Senator Marcolita. Tapos yung mga nag-i-endorso ay itong mga kilalang mga artista pa. Miyembro ng Iglesia ni Cristo, kaya kapag ako po ay nagsugal, matitiwalat po ako. Matik Kaya yan. alam na po ninyo kung anong posisyon ko dito. Kaya lang, bago po natin gawin ang dapat gawin, gusto ko malaman kung gaano tayo kahanda. Halimbawa, total ban. Tama. Bakit total ban ang ating napag-usapan? Gaano tayo kaseryoso? Kasi po, kunwari, yung online gambling platforms, naisara nating lahat. Eh, paano yung wetting? Ako po, grade 1 pa lang ako, may wetting na sa amin. Hanggang ngayon, nandun pa rin po. So, nagsasara tayo, pero bukas tayo sa iba. So, baka mamaya... So, parang ano rin yan, parang Pogo. Nagpasara sila ng Pogo, pero nagbukas naman sila ng Pico. So, ito ang ginagawa ng nasa gobyerno ngayon. No? Hindi nila basta-basta mapasara itong scatter na ito. Kasi alam nyo, yung mga nagmamayari po, yung mga nasa gobyerno din. At ang iba, actually, ay kalyado po ng nasa administration. Siguro, no, kilala naman ang lahat kung sino po yung nagmamayari ng Bingo Plus na ngayon ay kongresista na. So, talagang marami po yung ano dyan, magkukontra, lalo na po sa mga kongresista. Marami dyan sila mga investors na online sugal. At ang kanilang sinusulong nila is higpitan, i-regulate lang daw po yung online sugal. Pero wag na daw iban dahil sayang daw po yung kinikita ng gobyerno. So, sayang din kinikita ng gobyerno sa Pogo, di ba? Pero pinasara nila. Sayang din yung kinita ng gobyerno doon sa Isabong, pero pinasara. Di ba? Pero bakit hindi mo ipapasara itong scatter na ito, itong online sugal na ito, na maraming kababayan po natin ang nasisira yung buhay, no? Nabaon sa utang, nabaon sa kahirapan dahil no sa kanilang pagka-addict sa sugal na ito. Kaya kung talagang seryoso, tama yung sinasabi ni Senator Marcolita, dapat isara ito. And itong si Vice Ganda na ito, no? Alam natin mayaman na ito, pero nag-i-endorse pa rin itong mga online sugal. So talagang malaki kasing kinikita nila dyan. Kaya ngayon tagampo sila. At siguro mukhang isa rin siguro sa ginamit nilang juk na ito, no, na pagtatawa na itong Senator Marcolita, kasi alam nila na may investigation sa online sugal. At syempre nadala po sila dyan sa ABS-CBN. Senator Marcolita yan, matindi mag-interfolate at magtanong yan, mag-imbestiga yan. Eh siguro, binabanatan niya si Senator Marcolita kasi alam niya, nababanatan siya dito po sa mga online sugal. Sila yung mga nag-endorso. Itong mga kilalang artista nito. Naka-billboard pa, naka-link pa sa GCash. So, tingnan natin kung ano po yung magiging resulta ng investigation ito. And ako, ngayon, nakikita ko yung composition ng Senado. So, maganda. At ito ngayon is marami sa kanila yung may mga paninindigan. Yung iba dyan, yung mga nagkukunwari, grandstanding, mukhang mahahatak din po sila na at mapipilitan po silang maninindigan, lalo na nandyan na po Senator Marcolita. Okay, so yan lang po muna yung ating update, mga kabayan po natin. Of course, kung gusto nyo mapanood yung buong video, puntahan nyo lang po sa Senate. Makikita nyo yung buong video nitong kanilang hearing po sa Senado. Okay, maraming salamat. Huwag kalimutan i-like ang video ito, mga kababayan.